Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ang dami-dami na namang nagtatanong tungkol dun sa movie or yun nga, yung pelikulang gagawin or ginagawa ni na Paula Avellino and Kim Chiu. Of course, ayun na, naging trending topic na siya sa X or Twitter, pati sa Facebook. May mga idea na actually yung iba kung sino ang producer, kung sino ang director, yung mga ganon. Although, hindi pa masyadong detalyado. But of course, may ano na rin naman sa akin, may mga nag-tip na rin naman kung sino yung mga taong involved sa movie na ito. Pero syempre, hindi ko naman sila para ipagkanulo, di ba? Nasabihin, kung sila nga hindi pa nila ina-admit, bakit naman ako pang ano yun, magbibida-bida, di ba? Papaka-bida-bida ang tawag nila dun sa JDB. But anyways, yun nga, chinat ko rin naman yung isa sa mga na-mention na hindi naman na-mention na producer. Actually, hindi pa siya pinapangalanan. Isa pero may idea ako na siya. So, chinat ko siya. Makikita nyo rito yung reply, anuhan namin. So, tinatanong ko, bla bla bla. Kasi sabi ko sa kanya, if it's true, ngayon pa lang marami na ang gusto magpa-black screening ng pelikulang yon for Metro Manila Film Festival nga. So, ang sagot lang niya naman ay bonggang sagot naman talaga niya. Sinabi niya lang talaga na, di ba, padali namang sabihin niya, ito yung sagot niya. A great week ahead doon. Ganun lang yung sabi niya. Pero, alam nyo, madali lang naman kasi yon, di ba? Pwede namang halimbawa lang kung sagutin niya yun ng, kung yung tanong ko, kung hindi totoo kasi sasabihin lang, ay no, kilala ko kasi yun eh. Sasabihin niya, ay it's not true doon, or ganyan-ganyan, ganito. So, but this time, ganun lang yung sagot niya. So, the fact na ganyan yung sagot, alam na natin na isa nga siya sa magiging part ng movie na ito. Ang clue lang na pwede kong maibigay, although tingin niya sa sarili niya ay indie film producer, but for me, mainstream producer na rin siya. Marami na siyang nagawang pelikula na sobrang box office din, yung mga kumita talaga, 'di ba? At last year, meron din siyang Metro Manila Film Festival entry na pelikula na super ganda rin ng movie na 'yon. So, ayun, yun lang ang pwede kong sabihin. Ngayon yung sa director, kakilala nating lahat, 'di ba? Parang madaling tandaan ang kanyang pangalan. So, at yun na, at syempre, recently may pinalabas siyang pelikula this year, 'di ba? So, yun lang. Pero anyways, malalaman din naman eh. So, kaya lang hindi na natin para pangunahan pa ang mga producer na magsabi kung ano talaga. Kasi syempre, like ang sinabi, katulad ng sinasabi ko, mahirap ang unang-una for remaining 4 movies na lang ang hinihintay na magkukumpleto sa 8, 'di ba? So, na-release na yung first na 4, of course, nandoon yung mga pelikula nila. Yan, na-announce na rin naman, di ba? Yung may Bossing, Vic Soto, yung may mga ganong pelikula na siya. So, medyo malalaki na siya, ha? May Aga Mulak. Yung 4 na yun talagang pasabog at pasabog. So, yung hihintay nating 4 na pelikula pa na isasali na pagbabasihan ay finished product. So, yun din, another pasabog yun for sure. Kasi yun, talaga, ano na yun eh. Papanoorin na lang yon. Kumbaga finish na nga, makikita na yung pelikula at doon pagbabasihan kung sino talaga. At alam naman natin, ina-announce yan mga first week ng October. So mga by September 30 ang ano nila, deadline ng submission. So, yung iba nga, syempre kiniklaim na nila na malaki ang possibility nga na makapasok. I think malaki rin talaga ang possibility. I think dahil kilala na yung producer, di mga producer sa paggawa ng mga matitinong pelikula. So, I think malaki ang chance talaga. So, kaya nga sabi nako, mukhang magiging very busy ang Kim Paulandia, no? Talagang ang daming pagkakagastusan ngayong bago matapos ang 2026. Nakakatuwa, no? Kasi ngayon pa lang, ang dami nang nagtatanong sa akin kung magkano ba ang pa-black screening. Gusto nila magpa-sponsor ng black screening agad. Yung mga nasa abroad, of course, tatrabahuhin natin yan. Siyempre, para makatulong sa Kim Pao, kailangan nating trabahuhin yon. Mabigyan tayo ng chance. Madali naman kausap yung isa sa mga producer. Pero sana, pag nagpa-black screening tayo, mapuntahan talaga yon ng mga artista or yung mga ganyan na. So ako nararamdaman ko sa black screening pa lang, medyo lamang na itong pelikula nila Kim Chiu and Paolo Avellino. Pero syempre, ayoko i-assume pa rin. Kasi syempre, mas maganda yung hintayin natin talaga yung September 30 or yung first week na October. But so far, I have napaka-positive ng feeling ko talaga na
isa to sa mga magki-create ng ng bonggang-bonggang record sa Taquilla ngayong December 25. So na-imagine ko na kung magiging kabisi sila Kim Chiu and Paolo Avellino sa pagpo-promote, pagmo-mall tour, pagtutour. Kasi ngayon, hindi lang posting sa social media ang paraan ng promo. Talagang kailangan mo ng trabawin ito. Kailangan mo magpunta sa iba't ibang probinsya, kailangan mo mag-mall tour, kailangan mo ng ticket selling, lahat yan kailangan mo nang gawin sa panahon ngayon. So, para maging successful, para maging maibalik ang mga tao sa sinehan, talagang di ba, gumagawa ng paraan. Kasi ako, nung nauso na yung ganyan, yung ticket selling, doon pa lang natutuwa na ako kasi nagko-cover na kami agad. Pinupuntahan namin na kung saan nasaan yung mga artista na nagbibenta ng mga ticket, yung mga ganong tipo. So, na-excite na ako doon. So, anyways, masayang masaya yon. So, isa yun sa mga ina-anticipate ko. So, ngayon pa lang, inaabangan na, ang dami-dami ko talagang, pag nakikita ko, pag nakakausap ko, yung mga Kim Paulancia abroad, na gusto talaga magpa-black screen. Pero syempre, tayo natin na. So, tinatanong na magkano. May idea naman ako kung magkano. Pero syempre, kasi ngayon, di ba, nasabi nga, mas mababa ang ticket price. Hindi na ito yung parang 500 to 600 na ticket parang iaano nila na parang lahat gagawin nilang mga almost 300 na lang, 'di ba? Yung mga ganon 299 or whatever. Yung iba depende sa probinsya na baka mas mura pa nga. So, yun hintayin natin yung ganung ganap, 'di ba? So, but so far so the more the merrier ng drama, parang parang sa negosyo, 'di ba? Mas maganda kung mas murahan pero marami ang makakapanood. So, yun. So, doon tayo sa part na yon. Anyway, so far, ayoko nang pag-usapan yung tungkol sa kung ano man kasi alam naman natin, di ba? Alam mo, nalulungkot lang ako. Meron akong nakikita sa ibang mga chat group, hindi lang isang chat group, marami-rami din, na parang sila mismo hindi sila nagkakasundo. Kasi dapat, sa panahon ngayon, itigil na yung parang one goal dapat ang Kim Paulancia. Kilala ang Kim Paulancia sa bayanihan. So, wag haluan ng mga ng kung ano man, yung mga init ng ulo. But of course, kanya-kanyang pakiramdam yan, di ba? Ayoko mangimasok. Pero ako, as much as possible, pakiusap ko lang sana. Sana nga, maging mahinahon ng lahat. Mas pairalin yung pagmamahalan. Kasi doon naman kayo nakilala Kim Paulancia, yung nga bayanihan, pagmamahalan sa isa't isa, yung suportahan. Huwag kayong tumulad, 'di ba? Kayo nga nasasabihan na nga kayo yung iba na parang mga toxic na fans. So wag nyong patunayan na ganun kayo. Dapat hindi ganun. Dapat kung sino yung mga nararamdaman nating mga toxic, alam naman natin na hindi yan mga solid Kim Pao, na talagang yung iba nakikigulo lang, nakikijoin lang. So yun. So sana magkaroon ng pagkakaisa lahat ng Kim Paulancia na mas maging positibo ang pananaw. So kasi sa panahon ngayon, ang goal talaga ng lahat ay parang kailangan magtulungan para sa ikauunlad ng mas maraming tao. At syempre, yun na nga. But anyways, ayun pa, katulad yung in-announce nga, yung Global Star. Ang bilis-bilis, di ba, nag-number 1 agad si Kim Chiu after that, di ba? Kasi talagang bumoto rin. Pero wala akong masyadong idea dun sa, na yan sa IMBC na yan. Pero syempre, para lang mapatunayan din talaga kung gaano kalakas ang Kim Paulancia, yun na nga, kailangan ng botohan. So anyways, ayan na natin yung mga iba pang issue, doon na lang muna. Basta sa ngayon, I have a feeling talaga magkakaroon ng pelikula ang Kim Pao sa December 25. So nararamdaman ko dahil kilala ko yung mga tao talagang involved at puro panalo talaga sila. Ito yung mga producer talaga. Lalo yung kakilala ko, nakachat ko. Siya talaga yung producer na lahat talaga ng pelikula niya, sa totoo lang, ang gaganda. Talagang, there was a time na isasali pa sa mga iba't ibang International Film Festival yung mga pelikula niya. Tsaka talagang kumikita rin talaga sa Taquilla. Mabait na producer ito. At syempre, alam naman natin kung sino pa yung mga co-prod. Nasa X na yan so hindi ko na lang babanggitin. May idea na ang lahat kung sino-sino sila. But anyways, ayun na lang. Good luck! At ako na-excite ako para dun sa mga black screening. At sana nga mag-October na para malaman na ng lahat kung panalong-panalo ang Kim Pao ngayong December 25. Anyway, maraming salamat sa nagpapadala ng star sa aking Facebook page, sa aking Facebook. Ayun na lang. See you soon and bye-bye for now. Enjoy!